Good morning mga kabakyard. So for today's video ay mangunguha tayo ng bulaklak ng kalabasa. Kasi ang dami ng bulaklak ng mga kabakyard pero yung bunga niya konti lang. Sobrang lago na nung tanim natin kalabasa dito. So sayang naman yung bulaklak niya. Kaya pipitasin natin yung mga lalaking bulaklak lang. So kung makikita nyo, ayan yung ating taniman ng kalabasa. Napuno na ng damo. Kasi hindi ko na nalilinis mga kabakyard. Naghahatid sundo kasi ako sa anak ko ngayon na daycare na siya. So yan. So ngayon pipitas tayo ng mga bulaklak ng kalabasa. So, ito na yung napitas natin na bulaklak ng kalabasa. At ito pala yung taniman ko ng okra at talbos ng kamote. Ayan. May tanim din tayo dito. Ayan, okra. At saka mga sili. Iba-ibang variety ng sili yung tanim natin. Tapos, ito yung ating tanim na patola. Sobrang lago na pero wala pa rin bulaklak. Ayan, isang puno lang yan mga kabakyard pero ang lago. At ngayon naman ay pupunta tayo dito sa ating likod bahay kasi may pipitasin tayong upo. So, ito yung upo dito sa likod ng bahay. Tumubo lang siya dyan mga kabakyard. Kaya hinayaan ko na siyang gumapang dyan. Ayan, pipitasin natin yan. So, dito siya gumapang sa dating kulungan ng manok natin na ninakaw yung mga manok. Ayan, ngayon wala na pong nakakulong dyan. Napitas na nga natin yung upo. So, ngayon pupunta naman tayo dun dito sa ating kabilang taniman. Yung taniman ko po ay kalat-kalat. Kung saan lang pwedeng may matamnan, dun po tayo nagtatanim. So, dito po yan sa tabi ng kulungan ng baboy. Pero ang laman na po ng kulungan ngayon ay manok. So, ayan yung manok natin na native. At ito yung tanim natin na sitaw. Marami na rin bunga pero hindi pa pwede i-harvest. At may tanim din tayo ditong talong. Ayan, nagbubunga na din siya. Yan po yung tanim natin dito sa kabilang side ng ating tinatamnan. So, itong pinagtamnan ko po na to ay sakop pa rin po ng lupa dito sa amin. Ayan ang ating sitaw. Mahaba ang bunga ng sitaw natin. Pero hindi pa siya pwede i-harvest. Medyo palakihin pa natin konti yung bunga bago i-harvest. Kasi masyadong bata pa siya. So, yan, malago rin yung ating tanim dito. At marami na rin bunga. Ayan yung tanim natin mga kabakyard. Mataba ang lupa dito mga kabakyard kasi dating kulungan ng kambing to ditong lupa na to. Kaya yung dumi ng kambing is na-absorb na ng lupa. Naging lupa na rin yung dumi niya. Kaya pag nagtatanim ako dito ng mga gulay, malalago ang tubo, tsaka marami magbunga.
At nagtanim din pala dito tayo mga ka-backyard ng mulberry. So, ito yung ating tinanim na mulberry. Ayan, buhay na at may bunga na siya agad. Tinusok lang natin yan mga ka-backyard pero may bunga na agad. Ayan, buhay na lahat yung tinanim nating mulberry. So, ayan mga ka-backyard. Tapos na tayong mamitas ng mga gulay. At ito yung dating kulungan natin ng baboy. So, kinulungan na natin ng mga bibe, manok, at saka yung bengala. Ayan, alaga kong bengala. So, ito yung mga bengala ko, mga sisiw. Yung iba na benta na, kaya ayan na lang natira mga ka-backyard. At ito yung ating rare color na bibe o Muscovy duck. Yan, nagtira lang tayo ng pares niyan mga ka-backyard, pero yung ibang sisiw niyan is binenta na natin. So, mga breeder na lang din yung naiwan dyan. Andyan lang sila sa paligid. So, ito na mga ka-backyard yung napitas natin na gulay. So, sa next video natin is ipapakita ko kung paano ko lulutuin yung bulaklak ng kalabasa. So, salamat sa panonood mga ka-backyard. Happy farming!